Jesus na mangyari yung tinatawag ng mga scholar na Jacob's trouble. Actually, Jacob's refer to the Israelites. No? Pero ang pinakasentro kasi dito ng bakbakan ay ang Israel. Pero syempre, may mga allies yan, sa panahon natin yan, nagkaroon ng kampi-kampi, kaya ang dating po niyan, mga kapatid, ay talagang trouble sa buong mundo. No? Pero, sa gitna ng kaguluhan yan na mangyayari, yun, nung buksan ang unang selyo, natatandaan niyo po, ang lumabas ay kabayong puti at yung nakasakay doon. At yun ay walang iba kundi si Antichrist. Tandaan niyo, huwag kayo malilito. Sa unang bahagi ng tribulation period, bago magsimula, ang tribulation, lalabas si Antichrist nakasakay sa kabayong puti. Magtatapos ang tribulation period sa Revelation chapter 19. No? The first, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 chapters ng Revelation tumutukoy sa event na mangyayari sa tribulation period. Pagdating ng 13, 14, 15, 16, 17, 18, anim na chapters ay dyan po naman ay talagang pinakilala, no? At pinakita kung ano ang magaganap, ano ang gagawin ni Antichrist. Pagdating sa chapter 19 ng Revelation, may kabayo uli na bababa galing sa langit na nakasakay ay kulay puti din. So at the end of tribulation, may kabayong puti. Beginning the tribulation, may kabayong puti. Mauna po kay malilito si Antichrist. At sa huling bahagi ng tribulation, bababa ulit si Jesus Christ at yun ang pangalawang yugto ng kanyang second coming. So tandaan niyo po, dalawa ang yugto ng second coming. The first, sabi ko, ako mo tumatawag na yugto. Phase, the first phase ng second coming, bababa si Jesus, galing sa langit, pero hanggang ulap lang. Natatandaan niyo po, ang tawag natin dyan ay rapture. Naintindihan po natin, Pagkatapos noon, sasalubugin natin siya, yung mga patay mabubuhay, babalik ulit sa langit. Kung saan ang mga Kristiyano, bibigyan ng reward or award. No? Kaya nga, haharap tayong lahat doon sa judgment seat of Christ. So, habang ang mga hindi mananampalatayang naiwan, dadanasin ang tribulation period. Pero mababasa niyo rin po na si Juan, pagdating doon sa langit, nakita niya ang napakakapal na tao na pinugutan. Kailan sila pinugutan ng ulo? Sa time ng tribulation. So, ibig sabihin, pag may tao na pinugutan ng ulo sa tribulation period dahil sa pananalig pa rin sa Diyos, kasi hindi sila na-save nung church age, yung panahon natin, nung maiwan sa na-realize. Ganun po yun eh. Halimbawa, ilalayo, ibang ilalapit. Halimbawa, akala nyo lang, tinanggap niyo si Jesus sa inyong puso. Kaya nga sabi ko, ano ba yung sign na ikaw ay talagang born again Christian? Dapat seryosohin yun. Di ba? So, ang number 1 sign na binigay natin, pag hindi Christian yan, no genuine transformation. No conviction of sin. So, kapag binigyan ng sarili mo ba, mag-isip-isip. Hindi ito biro. Hello po, mga kapatid. So, during the time ng tribulation, halimbawa, kalahati sa atin naiwan. Di ba? Kalahati naiwan. O, siyempre, alam naman yung kodong turo ng Bible. Hindi kayo magpapatatak. At hindi naman kayo, mga kapatid, napakaraming mga taong nakarinig na ng salita ng Diyos. Nalalaman talagang malinaw ang pagkaunawa sa doctrine ng eschatology.
Pero bandang huli, hindi naman pala nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. So yung mga taong yan, marahil, sa tingin ko lang, pagdating ng tribulation period, hindi sila magpapatatak ng 666. Kaya nga sila nung gagawin dahil sa matinding hirap, magtatakbuhan sila sa bundok. O, nagpa-practice na ngayon ng iba no? Sa Iran, di ba? Baka tumatakbo, nagtatago sila sa mga bundok. Practice yan. Hindi pa ho yan ang tribulation. Sabi ng iba, tribulation period na. Bakit nandito ka pa rin? Siyempre, hindi naman tayo kasama sa tribulation period. Yung mga tao doon na hindi magpapatatak, mahuhuli, hindi makakatago. Yan po yung mga taong pupunta pa rin ang kaluluwa sa langit. At yun yung humihingi ng vengeance, ng paghihiganti. Panginoon, ipaghiganti mo po kami sa mga nabugot ng ulo sa amin. At sabi nga doon sa Bible, kung nababasa niyo po sana ang Revelation, mas maintindihan niyo kasi napapaliwanag natin, pag binasa niyo, mas maluwan-aluwan ang unawain. Makikita niyo yung mga tao, napakadami mga tao, pinigutan ng ulo na nagmamakaawa. Tapos sabi nila, sila'y binigyan ng kordero ng puting damit. So yun po ay mga nakasama na doon sa langit. No? Kaya pagbaba ni Jesus doon sa second part of His second coming, andaan nyo, rapture yung una, yung pangalawang part naman ay revelation. Pagbaba ni Jesus, itatayo niya ang kanyang kaharian. Kaya si Antichrist, ang magiging focus niya, doon sa nakaputing kabayo. Nakaputi lang siya, pero ang didigmain niya, kasi one world government, ang didigmain niya, si Jesus. At ang sabi ng Panginoon, sa bibig ng nakasakay sa kabayo, na may nakasulat sa paa, na ang nakasulat ay ang berbo ng Diyos, ang salita ng Diyos, lalabas sa kanyang bibig ang tabak, at pupuksain niya ang mga kalaban. Ang tawag po doon sa digmaang mangyayari yun, yan, Battle of Armageddon. Doon po mangyayari yung Battle of Armageddon. Kaya may mga napelikulang napapanood tayo, no? Yung po yung paglalaban, sabihin na natin ng puwersang itim at puwersa ng kalinisan. Between Antichrist at meron naman po mga talagang magiging kalaban si Antichrist sa mga bansa din. Kaya mapalad nga raw yung sumusuporta sa mga Hudyo. Yun ang sabi ng Bible. So sa panahon yun mga kapatid, ay kita natin chapter 6, lilitaw si Antichrist. Pero sabi nga ng talata dyan, no? Tignan niyo po sabi ng talata, hindi pa nga lamang nangyayari ito. Ano hindi nangyayari? Yung paglitaw ni Antichrist. Bakit hindi pa nangyayari? Dahil may pumipigil pa. Yan, naintindihan naman natin na, ibig sabihin ng pumipigil. Ako, mga kapatid, dalawa kasi ang interpretation nga dyan, yung Holy Spirit and the Church. Ako, ang stand ko po, Church. No? Marami iba mga pastor ang paninindigan dyan. Kasi, ang tingin ko, kung wala na ang Holy Spirit at aalisin sa tribulation period, wala nang maliligtas. Kasi, ang Holy Spirit naman ang nagko-convict sa isang tao para ang tao ay magsisid, bigyan ng tawad at manampalataya sa Panginoon. Without the conviction of the Holy Spirit, there is no repentance. So, naniniwala ako na hindi mawawala ang Holy Spirit. Pero mawawala yan, church. Di po ba, mga kapatid? Kasi ilaw tayo at asin ng sanlibutan. Kaya sabi ko, tama-tama yun. Yun ang aking personal na paliwanag. No? Sabi niya, alam niyo kung ano yun, ano yung pumipigil. Ang suwail, si Antichrist, ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. At sabi niya, Apostol Pablo, palihim na siya kumikilos ngayon, palihim na kumikilos ngayon, ang kapangyarihang ito. Kapangyarihang ito. No? Kung titignan natin, parang isang sistema. And then sabi diyan, at mananatiling gayon, tuloy-tuloy yan, hanggat hindi naaalis ang humahadlang. No? Kung maalis na ang humahadlang, ano na po mangyayari kay Antichrist?
malalantad na siya. Yan, malalantad na siya. Ibig sabihin talaga mga kapatid, eto na, start na ng tribulation.